Okay po, mag-umpisa na po tayo na sa paghihintay natin at sa wakas mag-umpisa na tayo mag-umpisa sa pamamagitan ng para sa ating Panginoon. Muli po, basahin mo po ang pasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katarungan. Puri kita Yahweh ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa ipapahayan ko. Dahil sa iyo ako ay aawit ng may kagalakan, pupurihan kita o Diyos na mataas-taasan. Ito po ang mga ginawa ng ating Panginoon simula sa ulan hanggang ngayon dahil sa mga kanyang kahangahangang mga kanyang pinagaling at ang kanyang pagmamahal sa asang katawan na siya ay namatay para sa ating lahat. So ngayon, dumawag po sa panalangin. Panginoon, hindi po kami puso at pagpapasalamat dahil sa pagkakataon po na iyong muli kalog sa aming panibagong buhay at ngayon po muli nag-aakit po kami dahil sa iyong pangalan, Panginoon, hindi po kahit kanino po lang, hindi ikaw po ang maitas, Panginoon. Ngayon po, dalahin din po namin ang bawat isa na may pagkalaman, Panginoon, at pagkasakit na nararamdaman sa aming puso, Panginoon, sa aming isip, Panginoon, para sa iyo. At hindi po, dalahin po namin ang bawat isa at ang aming po ngayong like po Panginoon na wala po maging problema at ikaw po ang aming inaasahan muli. Sa iyo ang aming po salamat. At kami sa Panginoon Jesus. Amen. Gumamit na po tayo sa testimony. Yan. Umpisa ko po, ako po yung papasalamat sa Panginoon dahil po sa patuloy na kalakasan, kaligtasan, and sa para sa rin at sa pinagsahan sa aking pamilya at sa aking mga kasama Panginoon, kasama sa pang-araw-araw. Tulad din po sa aking pamilya at sa mga trabaho. Hindi po sa ating lahat na nagkita-kita po muli. Hindi po, patuloy ko papasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy na kaibigan sa aking mga kasama, sa may-ari ng aking pinagtatrabahuan, healthy, at in good condition lahat. Pero din po aking mga kasama sa trabaho. At din po muli sa ating pagkita mga kapatiran. Yan. Muli po pinapay yung patuloy salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng mabulit ng salamat sa Panginoon sa gabi ito at hindi po nagkasama-sama para po sa ating gawain. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay at kalakasan na palaging pinagkakalog sa aming pamilya po. At ganun din po meron lang po akong i-share about sa bali, celebrate po kayo ng isang tatlong paalala ng Diyos sa nakikisa sa Halloween. Alam naman natin na kahit sa school celebrate yung Halloween, ito pala ay may tatlong paalala ng Diyos sa mga nakikisa nito. Una, mula ito sa kadiliman. Pinapakita nito ang mga bagay na mula sa spirito ng kadiliman. Bumabasa sa Efeso 5:11 na huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na wala namang kinabubungang mabuti. Tapos number 2, pinapaganda ang kasamaan. Kumbaga, sinasabi dito na kaya pinapaganda ang kasamaan is parang bakit sinicelebrate pa, di ba? Usually naman may kita naman natin ito is parang mga hindi siya maganda. Kasaluhan siya ng gawa ng Panginoon. First, parang sinasabi nila, di dapat gawing fun ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Magbabalong sa 1 Thessalonica 5:22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Tapos sa number 3 is mali pagdiriwang. Pagdiriwang ito ng dilim, takot at kamatayan na dapat nating iwasan. Mababasa po sa Efeso 5:7-8. Pero huwag na kayong makisama sa kanila. Number 8. Dati kayong mga nasa kadiliman, ngunit kayo nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo nasa Panginoon. Para sinasabi dito na sa Efeso 5:7-8 is hindi na siya about sa pag-celebrate ng Halloween. Parang katulad na rin natin na kung tayo is nasa nakakakilala ng Panginoon na kung ano yung mag-umpisa na natin is continue na lang natin ito na mapunta tayo sa kaliwanagan na hindi lang sa buhay, ay
pagpatuloy natin yung mga gawain natin sa Panginoon na patuloy na paglilingkod sa Kanya at saka like nung pag-share ng tulad nung pinanap ng Sunday na evangelism, yan, like mo na pag-share ng mga gospel tracts na di ba natin na-share ng harapan, kumbaga bibigay natin ito sa kanila na magkaroon sila ng time na sinasabi nga natin na basahin nila at sana, kumbaga, namin nila yung mga bagay na bibigyan natin na binabasa nila para hindi man na siguro kahit sa paraan na lang nila, magkaroon sila ng kaalaman sa salita ng Panginoon na binabalik ko yung papulit ng salamat. Ako rin po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa bukas ng sa kanyang gabay, patuloy na pagbibigay ng buhay at kalakasan, at patuloy na patuloy ng mga pangangailangan. Salamat din ako sa Panginoon dahil niya Sunday, ay dito lang. And pasalamat din ako sa Panginoon dahil ayun sa patuloy na pag-aaral tapos, salamat ako sa Panginoon dahil ayun sa nabasa ko sa first Samuel, ano na ako sa yung story ni Saul. May na-highlight na ako sa sabi doon na 2 days better than sacrifice. Kasi yung kwento na si Saul, pa yung pinag-angkari ng Panginoon para sa mga Israelita. Tapos, naigot si Panginoon ng resumin nila yung Amalekites. Ayun. Tapos, sabi niya, patayin lahat ng tao doon. Tapos, kasama pati yung kanilang mga upang, mga alaga, yung mga patayin. Pero hindi sinunod ni Saul yung parang nanghinayang sila sa mga lupa na malulusog. Kaya ang ginawa nila parang ikitin na lang natin yung mga parang naialam natin sa Panginoon. Parang sa kwento na yun, hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon palagi, pero may isip nila, parang gusto na, parang nanghinayang sila, gusto na alay sa Panginoon yung mga lupa. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ay sila sinunod sa kautos ng Panginoon. So, magaling ang Panginoon kay Saul. Kaya, ayun, ano siya yung spiritual sa kanya, parang nagtanay ko siya ng ibang magiging hari at natutunan natin doon na mas mahalaga sa Panginoon ang pagsunod kaysa sa mga hindi, sa mga alay pa. Kunwari sa sa atin, para sa sige, sa tayo sa lang din. Parang mas naano lang Panginoon yung puso natin na nagiging isa sa mga sa natin, sa mga kaibigan natin. Tuloy na tapos yung natin, yung pagsalala sa Kahit may pasok na umaga, then papalato ako ng isang mga first siguro po pero pinaka-normal po sa is yung mabigyan po kami ng opportunity makapag social interaction sa community na hostage naman may mga pamilya doon sa may visit na namin family ko yun para
Ito, marami akong natutunan sa mga story ng mga tao, mga kakilala ko natin. Kasi sa akin ako yun sa buhay ko, sa mga tao ng buhay, binibigay ko nila, ginagamit na ngayon kasi sa church, ay chapter ko sila na, although Catholic ko, sila pa rin yung parang tumutulong sa community doon, ay sumusuporta sa mga pamilya ko. Kasi sa ako sa mga tao, kamusta ko, again, sa buwan class ko, sa physical shoes lang, right, may papa, wala ko sa production, mga kamag-anak. Wala pa rin ako sa Ako po, nagpupulit nagpapasalamat sa Panginoon sa paggagay sa akin sa araw-araw na pag-guide sa akin sa pang-araw-araw hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko. Wala namang magkasakit sa amin, pero sa atin, hindi natin naiiwasan yun. Magkaroon ng problema sa mga personal natin. Kaya, kapag nagkakaroon ng problema, meron ako verse na parang no matter how hard life gets, whether it's school, family, friendship, or personal struggle, I'm not facing it alone. God gives me the strength that I need each day. If I feel tired, stressed, or doubting myself, I always remember that God is source of power. I don't have to be strong by myself. He is with me, helping me step by step. Kaya naman, tandaan natin na God is always here to help us and guide us. And kaya naman matuto tayong magpasalamat sa Panginoon, hindi lang para kalimutan siya kapag tapos na yung struggles natin o yung problema natin na nararanasan, kundi pasalamatan siya sa araw-araw nating pamumuhay. Sabi nga, lumapit tayo sa Panginoon, hindi lang kapag may problema tayo, kundi para pasalamatan siya at papurihan siya. Yun lang. Binabalik ko po ang papuri ko sa salamat sa Panginoon. Sino nga? And ako naman po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, siyempre sa buhay at kalakasan na patuloy niya pinagkakaloob sa aming pamilya and then sa patuloy na blessings na binibigay din niya. Then yun sa pag-iingat at paggabay. At yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng kaaliwan sa pagbabasa ng Bible. And then yun dun sa Ezekiel na nabasa ko sa chapter 20 na
pagka talaga inano, dinama mo yung pagkabasa ng parang maluluwa ka talaga kasi doon parang binuhos ng Panginoon yung emosyon niya, so parang nag-ano siya na lahat, binigay niya na lahat sa Israelita pero bandang huli hindi yun nasuklian ng maganda tapos naging ano pa nagtumalikod sila sa Panginoon, sumamba sila sa Diyos sa lahat ginawa nila ng kasamaan. So bilang isang tao parang mararanasan natin yung gano'n na halos lahat binigay na natin, ginawa na natin pero hindi pa rin parang hindi pa rin ano sa kanila na parang kulang pa rin, parang gano'n yung ano ng Panginoon na binigay na sa kanila lahat pero parang hindi pa rin sapat. Kaya parang nakakalungkot lang na may mga hindi nakaka-appreciate na dapat maibalik din sa Panginoon yung papuri na dapat sa Kanya dahil sa Kanyang mga pinapakita at pinapadama sa atin. So, doon din po sa chapter 36 na nabasa ko kanina na ang Panginoon na sabi niya ako magbibigay sa mga Israelita na bibigyan niya ng bagong isip at puso, pusong dating masuwayin pero ngayon naging masunurin na at sa 27 na verse 27 na siya rin ang bibigay ng bagong espiritu sa kanila upang makalakad sa patungo sa Kanya. So yun na napakagaling ng Panginoon kahit na asa sa 37 pa, sinasabi niya na ano, na kahit na gagabing na kasalanan ng Israelita, pero andyan pa rin ang Panginoon na nagbibigay sa kanila ng bandang huli pinagpala pa rin sila. So, napaka-grateful talaga ng Panginoon. Nakakahanga talaga ang Panginoon kasi kahit na sa kasamaan na mga ginagawa natin or nagagawa natin, andyan pa rin ang Panginoon para palitan yun ng mga pagpapala. At yun, bilang mapapurihan siya at makilala natin na siya ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kaya agpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na binibigyan niya ang karunungan sa pag-aaral ng kanyang salita. Kaya binabalik ko sa Panginoon yung papagpasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na buhay na pinagkaloob niya sa aking family, sa kay Sismar na walang sawang nagtuturo po sa amin na kanina po kami ay tinuruan ni Sismar na John 15 yung sanga po, itong tinatanggal po ng Panginoon yung mga sangang hindi lumalago po sa Panginoon po. Nagpupulit nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na nagkakaroon po kami ng oras na tinuturuan niya kami, naglalaan po kami ng oras, katulad niya kanina, pagtapos namin po mag-aral ay pauwi kami na lumaki po ang ilog. Pero nagpupulit nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pumupo po siya at muli po kami nakabalik sa church at Makati ng prayer meeting. Meron po akong isang kwento na babasahin. May mga sakit na hindi mo maintindihan. Iniwan ka, nabigo ka o nawala ang pinaghirapan mo. Pero sa bawat kirot, may tinuturo ang Diyos. Hindi para saktan ka, kundi para hubugin ka. Doon sa mga sugat na akala mo'y katapusan, doon ka pala tinuturuan ni Lord kung paano magmahal, magtiwala at magtiis. May tatlong aral. Ang sakit ay hindi parusa, kundi proseso. Mababasa sa Roma 5:3-4. Nalulugod tayo sa mga kapaghatian dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiis, ng kabutihan ng ugali at pag-asa. Ang luha ay tinta na ginagamit ng Diyos para isulat ang aral ng buhay. Awit 5:8, 56:8. Bawat luha ko'y bilang mo, nakatala sa iyong aklat. Sa gitna ng sakit, doon mo maririnig ng malinaw ang tinig ng Diyos. Mababasa sa Job 23:10. Ngunit alam niyang ang daang tinatahak ko kapag ako'y lalabas, akong parang ginto. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa buhay naming pamilya. Yun lang po, nagbabalik ako ng pasasalamat sa Panginoon.
Ako naman po, nagpupulit at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-attend ko po ulit dito sa church po, sa prayer meeting natin ngayong araw. At dito po sa buong linggo na nag-survive ulit po kaming family, ito rin po, pinagpapasalamat ko din po yung mga gawain ko na natapos ko po sa awa ng Diyos. Kahit may mga kulang pa siya, pero kayang-kaya yan. Tutulungan ako ni Lord makaisip pa ng mga magagandang bagay. And pinapasalamat ko din yung kalakasan at maayos na kalusugan ng family ko. Yun po, nagpabalik ako ng papurit pa sa salamat sa Panginoon. Ayun, ako patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa mga naganap sa buong linggo na to, ganun din sa nangyari nung nakaraan, about sa youth fellowship namin, sa mga natutunan namin doon, lalo na sa ano, yung na-discuss sa amin about sa pagpili sa aming mga kabataan ng Panginoon, na hindi lang kami basta-basta kabataan na talagang ano lang, pinili. Meron kaming reason para mabuhay, ganun. At isa nga doon yung magkaroon ng commitment sa gawain ng Panginoon at sumunod sa utos niya, katulad ng patuloy na ginagawa natin sa pagsimple na pag-attend. Parang ang ano lang na parang ang babaw lang. Pero sa busy ng mundo kasi, parang sa iba, parang ang hirap. Like, yung katulad ngayon, ang daming absent, pero still, napakabuti ng Panginoon kasi ginay tayo ng Panginoon para makapunta dito. Ganun din sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon sa pag-lead sa amin ni Ate Rhea ng mga kabataan sa pag-aaral tungkol sa personal discipleship, walking with God, na inaral namin doon yung purpose din namin and kung paano namin may handle yung pagbuo ng disciple at ganoon din kami bilang disipulo ng Panginoon, kung paano namin ma-handle lahat ng struggles, temptations at nararamdaman namin bilang kabataan na nilalamon din ng sistema minsan. Ayun, natitempt, ayun. Pero still, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa amin dahil alam namin na kahit na sobrang daming, ayun nga, temptation and kung ano-ano man sa paligid, alam namin na hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Kaya naman patuloy kaming nagpapagamit at pinupuri ang pangalan niya lamang. Dalawa? Ganda? Yan. Ako po nagpupurit pasalamat din sa Panginoon sa unang-una sa araw-araw na buhay at kalakasan na binibigay niya sa amin and sa blessings. And ayun, nagpupurit pasalamat din ako sa Panginoon sa ayun, nangyaring youth fellowship ng linggo and yun, yung natutunan namin about sa topic na chosen na kailangan pagka ah, meron na tayong pananampalataya kay God ay dapat ay meron tayong commitment ba? Commitment and humbleness ng katulad sa kanya and ano is na doon? Humbleness, chosen. Obedience, ayun, and chosen. Hmm? Ayun, yun sa nangyari rin kahapon na discipleship namin na Bible study, ayun. Yun sa yung pinaka-highlight ng topic namin is sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. Sinasabi dito na and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to the godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you all neither
be barren nor unfaithful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he purged from his old sin. So sinasabi lang dito sa Second Peter verse Second Peter chapter 1 verse 5 to 9 na once nakilala natin si Jesus Christ o si God na hindi lang dapat faith yung umiira sa atin, but kailangan din natin siyang dagdagan ng knowledge, ng patience, ng endurance, and ng wala. And ng godliness and temperance para ayun, ah, alam natin yung mga dapat nating gawin, and mas lalo tayo lumalim sa pagpapakalago para sa kanya. Ayun. And ayun, nagpubal po ako ng paborito. Salamat sa Panginoon.
For the goodness to everyone us.
Part 2 tayo ha, part 2. Sorry. Ayan. Amen. Praise God. This is our new song, no? First time na awit dito. So let's proceed to our devotion. Okay. So may part 2 pa tayo mamaya, ha? Don't worry sa mga hindi pa nakapag testimony. At yeah. You all know, it's coming November 1 and 2. Our culture, our tradition, the All Saints Day. Huwag natin kalimutan, Saints Day ang November 1, ha? Araw natin yun, araw din ng mga nangatulog, na mayapa na ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. No? So we remember them as well. Kaya we're remembering the souls. Okay? That's our loved ones that are believers of Christ, especially. So, and then karin tayo ng biblical and theological view. Kasi nga, we all know na galing ito sa tradition na nakagisnan natin nung tayo hindi pa manampalataya. RC, mga RC. Ang ginagawa natin, ginagawa natin every November 1. By the way, birthday ng tatay ko at ng bunso namin kapatid. Laging gano'n, may kasabay din si Bitoy, di ba? Si Mayan. Si Mayan! Birthday! Happy birthday! Mamaya, ang singing natin, ha? Sakto, ha? Praise God. So, All Saints Day, hindi araw ng mga patayang November 1, ha? And then, yung November 2, yun yung All Souls Day. Yun, yung we commemorate or remember our loved ones who are, nasa piling na ng Panginoon, kung siya'y manampalataya o sila'y manampalataya. Maliwanag, ha? So, we cannot say, birthday in heaven or whatever if he or she is not, a Christian or believer of Christ. But anyway, for respect na lang sa iba. So, our devotion for tonight is titled, United in Christ, Living with the Saints. Tayo po yun. Kasi si Apostle Paul always greet the churches, that the saints in Philippi, the saints in Colossae, and other places that God put a church or churches that Apostle Paul used Apostle Paul to plant the churches. So, and then also remembering the souls, kasi November 2. Okay? So, nagkakaisa kay Kristo pa rin tayo, dapat mamumuhay kasama ang mga banal. Tandaan natin, we are chosen, last youth fellowship, chosen, and then under that, there are six elements of being chosen. Binigas na ating mga kabataan, and through Brother Ton, Pastor Ton. And then, so, pwede na tayo mag-pray, ha? Usually, we Filipino families were, family-oriented. Ito yung nagiging culture natin. We visit the cemetery to honor our loved ones, their loved ones, and then showcasing both cultural and spiritual significance. And the mother or parents shares her commitment to live, there's a picture na yan, so faithfully, and reminding her children, nadala yung kaya, sino ba nakapunta na sa maaga? Kasi nga, traffic, and then, daming tao. Sa araw talaga ng, kahit 1 pa lang, marami ng tao eh. How much more yung November 1 and November 2. Taon pa ng Sunday. Talagang marami yun. Anyway, so reminding her or his children, or their children, of the importance of remembering those who came before. Kasi, epekto ng pagiging
family-oriented nating mga Pilipino. Alam niyo ba, kailan ba yun? 2 years ago, yung sinama natin si Pastor Palmer, sa US daw, walang ganito. Walang ganito na kung saan inaalala, tapos maraming taong pupunta sa cemetery, walang ganon. Kaya, nung sinama namin sila, medyo may kwela, no? Kasi merong kabaong doon, nagpo-promote yung isang insurance, anong tawag yan? Memorial Insurance company, St. Peter. Tapos magpapapicture ka, parang matutulog lang. Kaya pinicture ng asawa ni Palmer siya, tuwan-tuwa eh. Tapos pinost sa FB nila, nakakita niyo ba yan? Tuwan-tuwa yung mga taga-US. So, bagamat nakakwela, that's certain, tiyak, dan tayo darating. Una-una lang, ika nga. So, ganun po man, kahit mawawala na tayo dito, kung di pa darating ang Panginoon, di pa tayo ma-rapture, dadalawin tayo ng ating mga mahal sa buhay. Okay? So, sabi ito, this devotion highlights the essence of being united in Christ, celebrating life, love, and enduring connection with the saints and souls. By the way, yung kaluluwa, no? Mamaya, yan natin, maliwanag sa atin. Ano po yung tutukoy ng kaluluwa dito? Mayroon pa sa ating nakikipag-usap, pupunta sa sementeryo. Yun tayo, kuya, pusta ka na dyan. Patay tayo dyan, no? So, hindi remembering yun, no? Hindi remembering yun. Parang sinasabi mo, andyan pa yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay. Wherein, sabi ng Biblia, Hebrews 9:27, after death, judgment is either in heaven or in hell. So, hindi rin pwedeng babalik din. Parang naniwala mo tayo sa multo na kinaka-copy-paste ni Satan, yung devil. No? Kaya may multo. At ngayon na, pinapalala yung image ng All Saints Day o All Souls Day. Yan, yung trick or treat. Kanya, si Ari, punta kami sa isang building. At pinta namin yung classmate niya na papagawa ng SOP na libro. Standard Operating Procedure. At doon pa lang sa entrance ng elevator, ay nako, grabe. Ang dilim, tapos meron doon negrong malaki na tumutuloy yung lawan, tapos kulay dugo. Tapos yung, alam mo yan sa train at busan? Inaakay naman kasi hindi makita, pinakpan ng patay. Yung puti na lang makita. Kaya pala puti na lang, hindi na siya makita. Inaakay na, tapos kulay. Alam mo na, pinapapangit. So, kaya tayo, alam na natin yun. Alam natin yun that this celebration of All Saints Day, All Souls Day was corrupted. Kaya mga bata, tapos mga bata, kadamit ng mga patakutan eh. Parang kung sino mas nakatatakot, siya mananalo. Kaya hindi, sa bawat level, may mga design sila ng Halloween. So tayo mga Kristyano, hindi tayo nakiki-celebrate ng Halloween. So, kaya yung trick or treat, pumunta, tapos may mga dugo-dugo dito yung bata. Kayo, yung mga anak nyo, gagawin nyo ba yun? So nakikisa kayo kay Satan. So ganun, sabi nila, culture, wala yun. But it's up to them, at tayo, do not participate on it. So kaya nga, reflection questions. So, tanda natin sa Hebrews 12:1-2, ano sabi doon? That we are cloud of witnesses. And being part of cloud of witnesses reminds us that we are not alone in our faith journey. So, tingnan natin, sabi dito, Hebrews 12. Okay, malapit na rin tayo dito sa, tagal pa, chapter 6 pa lang tayo, So, Hebrews 12:1-2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin
which cling so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Yan, makita niyo po. So dapat ang tinitingnan na natin, no? What, alam natin, certain, death is certain, no? But the gift of God, is eternal life. Doon tayo, beyond the death, which is the eternal life. And looking unto Jesus, one day, in the blink of an eye, He will return soon, Maranatha. So that's make us our great motivation here in our spiritual life. So, magandang tayong tapat na nagligo sa Panginoon. Patay man, nabuhay tayo ganyan. And para mga saints in life, eternal life, ang eternal life ng ating pagiging mga binanal. Kaya tayong mga binanal o banal na sa paningin ng Panginoon. Recognizing saints in our personal lives encourages us to emulate their faith and commitment to Christ. So, designed by God to emulate Christ, to be Christ-like, and to be holy. As Peter said, no? That we must holy because He is holy. So, and secondly, remembering or honoring the loved ones, our dead loved ones. Not believing that andito lang sila, no? Para ikot-ikot o minsan nga naniniwala tayo. Pag may paru-paro na mali-aligid, ano pa yan, no? Tapos nagkakataon pa na, no? Kaya, may paru-paro. Hindi po ganun yan. Alam mo ba, si Satan talagang huhulihin ka sa iyong paniniwala. Okay? Kaya dapat we must be on this tradition. Okay? So remembering the dead impacts how we live today, is instilling hope and purpose in our daily actions. Yan. Tandaan natin, ang gandang sinabi dito sa by the way, John 11, 25 and 26. Sabi dito, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe in this? Yeah? So, Jesus Christ, when he was here, is talking about the life after death. No? The life after death, which is the eternal life, the everlasting life, na sinasabi din sa John 3:16. And then sa Revelation chapter 7, verse 9, sabi dito, after this I look and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, referring to the Lord Jesus Christ, clothed with white robes, with palm branches in their hands. So, parang ito yung celebration, no? Pagdating ng Panginoon sa Kristo, when we are in the presence of God on His second coming. Yan. So, kaya nga, a call to holiness for us, believers, disciples of Christ. This feast atmosphere at cemeteries during All Saints' Day must reflect a deep cultural significance where families honor their loved ones through joy and remembrance. So, this celebration transforms the cemetery into a vibrant space of faith with flowers, candles, and shared stories that inspire holiness. So, each act of remembrance serves as a reminder to emulate the virtues of the saints in our daily lives. So, especially yung mga flowers na yan, is a symbol of honoring our loved ones. Candles, symbols also that Jesus is the light, not a symbol that our loved ones, are there. And then we can talk to them, makapag-usap tayo sa kanila, So, that's a symbol of Jesus Christ, the light of the world. Okay? So, kung hindi yun ang iyong motibo o dahilan, kaya ka naglalagay ng candle o kandila, ay huwag ka na maglagay ng kandila. Okay? But usually, maaari, huwag na lang din. For the sake na baka,
Parehas pala sa amin yan, Kasi yun na yung culture, Kasi nga dati, di ba, yung tayo, bago tayo pumasok sa loob, kakandila muna tayo, magsisindi. Alam niyo ba yan? Sino nagsisinda dati? Di ba? Paborito ko nung araw. Magsisindi muna kami ng nanay ko sa yung bigbilid. Di ba yung ganun-ganun na kandila? Oo. Magsisindi muna kami. So, anyway, so, now, nalaman natin ng kandila as symbol of Jesus Christ, the light of the world. So, recognizing the saints. Yan. We can recognize even buhay, no? Hanggang ngayon buhay. Kasi ang saint sa Bible po ay hindi patay. Diba bago maging santo, kailangan patay tapos ika-canonize. Sa Bible hindi po. Kasi kung sa Bible mga patayin nire-recognize na saints, sana hindi na sinabi ni Pablo to all the saints. No? Tapos sinabi to all the dead saints at Philippi, at Colossae, at ano pa? Ephesus. Okay? Basahin nyo. Laging una yon sa greetings. So, we are reminded that we are surrounded by a great cloud of witnesses. So, this cloud encompasses all faithful believers, disciples, not just the well-known saints. So, let's recognize and emulate their virtues. Anong virtues nila? Faith. May naalala ba kayong kapatiran na talagang dahil sa kanyang panampalataya, kaya papatuloy nagiging ehemplo mo siya o sila. And even yung mga namatay na mananampalataya, pwede natin pagkuhaan ng ng virtues. Perseverance and love. So, encourages us to fix our eyes onto Jesus, the ultimate example, by honoring those quietly faithful who find motivation for holiness in our lives today. Alam niyo yun? Habang tayo nagbuhay, I do believe, hindi pwede wala tayong nakikitang buhay na patotoo ng mga ganitong virtues sa ating mga kapatid, sa Panginoon. Hindi man dito, paging sa labas ng ating fellowship. So, kaya nga, let's emulate their virtues. Una, faith, because faith is the foundation that unites believers, inspiring them to trust in God's promises and plan. Perseverance strengthens our resolve, encouraging us to endure trials while keeping on our focus on Christ's example. Okay? Kaya we cannot, stop or cease to serve God, even there were trials and sufferings, circumstances that we encountered. And thirdly, most especially, love. Because love motivates our actions, reflecting Christ's compassion and grace in serving others within our communities, within and outside our church. So, yan. November 2 is All Souls Day. Commemorating our loved ones, especially the loved ones who were believers of Christ. So, though in the midst of grief, as candles, sabi nga dito, illuminate the graves, they symbolize the enduring love and connection to those we have lost. So, hindi mawawala yan. Okay lang yan. Titirik tayo ng kandila sa puntod. But be sure your motive and meaning of that. Okay? And then nagtirik ka nga, tapos sabay, pag-alis mo, Ma, alis na kami. Pa, alis na kami. No? Actually, we can pray. Pray for the dead? No. Pray for the commemoration of his life or her life nung siya'y buhay pa dito. No? Inaalala natin yung kanya ginawa para sa Panginoon, sa kanyang mga anak, sa kanyang kapatid. Pwede yun. But to pray na nandyan siya, nakikinig, gabayan mo kami. Diba? Mga ganun, di ba? Gabayan mo kami, kung saan kami mapunta. Gagabay, wala na nga. Walang makaparong pa rito. Luke chapter 16 o 19 ba yun? O 19. Verse 16 onwards. So,
Tawa-tawa kayo, siguro ginagawa. So, embracing hope. Ito maganda. We must embrace the hope, the blessed hope, the glorious hope. So, yan. John 11:25-26 declares Jesus declares, I am the resurrection and the life. Kaya kung nanampalataya kang tunay kay Kristo, you will be resurrected and have everlasting life. It's a profound hope, a promise from Jesus. So, this assurance invites us to confront mortality with confidence, knowing that death is not the end. Sabi nga, it is the beginning to eternity. As we remember our loved ones, we embrace the light of Christ, allowing His resurrection to reshape our mourning, no, yung ating pagdadalamhati, into joyful anticipation of eternal life. Kaya ba pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, lalo yung panahon ng aming mga magulang, hindi kami lubos yung nagdalamhati, na naglulupasay na, bakit mo kami iniwan? Sama na kami. Itulak ka mamaya, tapos sabi, akala paano ko tinulak? Parang comedy, no? May napanood ako ganyan, tinulak Tapos ang halangan, sabi mo kasi, sama ka na So, pansinin niyo yung mga mananampalataya. Nagkakantahan pa nga Di ba? During the week, nagpe-praise and worship pa. Okay? Lalo kung mag-request yung namatay na, ayaw ko nang umiiyak gusto ko, masaya. May nagsasayawan pa nga Lalo na yung si Teso Cruz III, yung niya, anak niya yata yung namatay. Nagsayawan pa sila. Christian pa sila. Anyway, natural may kalungkutan, but hindi deep sorrow. No? So, honoring for departed loved ones. Tandaan na yung departed. Kasi makikita pa rin naman. Tama? So, kaya nga, ang lagi sinasabi, here in the morning. Ano po ba? So acknowledgement, embracing our mortality. Sabing our mortality, walang matibay dito. So, mapalad na si Enrile, 101. Pero, wala pang nabubuhay na 1,000 years na, andito pa rin. So, mapalad lang siya, matagal ang kanyang buhay. Pero, based on the statistics, lifespan of people nowadays, 62, 63, mas mahabang buhay ng babae. Siguro, nila yan, ng Panginoon, deep, dahil childbearing sila no? So, praying for departed loved ones fosters a connection, acknowledging their impact, seeking divine peace for their souls. Okay? So, hindi natin pinapipray na sila ay maligtas. Pupunta sila sa isang in-between, the heaven and the hell. Alam yan? May mananalangin dito, may 9 days, may 40 days, at pag magaling tayo mananalangin, mag-renta pa yan nag-renta pa sila mabilis silang pupunta sa langit. Kaya nangyayari, kahit kumuha ka dito ng masama, hindi ka tumanggap kay Kristo, sumampalataya ka, may chance pa sila mapunta sa langit. Magpipray lang sila. Kuha ka din ng Biblia. Wala nang magagawa ang narito at naroon sa lupa. Okay? So, basahin nila yung Luke chapter 19, 16 onwards. And then hope, pag-asa. No? Living in light of eternity inspires us to cherish relationships. United in community, in the spirit unity in Christ, small groups, yan. Communal, which is the church. Basta tayo nagsasama-sama, we are united in Christ. So this living witness encourages believers to engage actively in faith, fostering a culture of love and service. In light of Christ, shining and brightly shining, inspiring others to join in the journey of faith. Yan, ito yung third point, unity in Christ. Revelation 7 and 9 reminds us the beautiful unity that transcends time and space. Yan. And, let's be reminded of this, that we must be a witness for Christ. Acts 1:8. Living daily in holiness reflects our commitment to serve others.
And then, community or church, involvement in our church or communities strengthens our bonds and shows the power of unity in Christ's love. So, and then hope by sharing our stories and memories, testimonies, we inspire hope in others, reminding them of Christ's promise, eternal life. So, ito, dahil parang itong conclusion and application. So, as we reflect on our call to live faithfully, let us honor the saints and remember the souls by embodying their virtues. So, yung buhay, even the saints that already departed. Actually, meron ako isang, hindi ko makakalimutan saint na talagang tinuring kong father of the faith. At yun ang talagang isa sa dahilan kung patuloy, bakit ako patuloy na nagpupursige, naglilingkod para sa Panginoon. Si Papa Danny. So, actively serving our communities and sharing hope inspired by Christ's resurrection together, we can foster a united spirit, leading as witnesses of faith, ensuring the light of Christ shines brightly in our lives. Kaya, mga kapatid, itong panahon ng November 1 and November 2, maliwanag na sa atin na itong tradition na ito, we go beyond. Parang yung lesson natin sa Hebrews, was beyond immaturity. Parang ganito. We must beyond tradition, culture, and wrong beliefs. Praise be to God, from darkness to light, we transfer to light because God wants us to be used by Him to share the gospel, to be a salt and light of this world. Amen? Okay, let us pray. Salamat, Panginoon. Really thank you, Lord, that you teach us, Lord, para yung aming view about this culture, tradition, celebration ng November 1 and November 2 are much more from tradition, culture, is to become biblical and theological. Para sa ganun, hindi kami corrupt ng wrong beliefs. At dalayan ko, Panginoon, may share din namin ito sa iba. Through your words and through your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, let's proceed to part 2 of testimony, thanksgiving. Tama ba yung ano? Camera? Binibigyan po kami ng kalakasan at kaundasan sa mga kapatid. At sa buong Yesu kong Panginoon po sa amin na binibigyan po kami ng biyaya at bawat sa aking Salamat sa seluruh untuk menetapkan kami patuloy dengan tayong ingatan untuk kita patuloy na pagbubuhay sa pag-ibig at pagkina at patuloy na pagsasama sa Panginoon sa pag-ibig niya pag-ingat sa bawat mga sa bahay at sa
Habang nag-chat, Nagkakaroon sa mga at kahit hindi ko sa kanila at tutuloy ko sa akin ng Panginoon sa kanyang paggabay sa akin sa spiritual na Ano to? Spiritual na aspeto sa kanyang pagpapayam ng patuloy rin na wisdom and knowledge at sa kanyang sa aking pag-aaral, pagbubuli-buli na kanyang salita. At ano bubuli ko pa sa Panginoon dahil ayun, patuloy ay nararamdaman ko talagang presensya at paggabay niya sa aking pagbabasa na iintindihan ko at pumapasok sa isipan ko at puso ko na ang bawat salita is talagang naiintindihan ko. Kaya ayun, dalawa yung devotion ko is para yung isa is para sa personal relationship ko sa Panginoon at yung isa is talagang pagbubulay-bulay ng patuloy kong yung isa is talagang paraan para paano ko siya makilala at yun yung sa Ephesians at yung kagabi naman is yung sa Romans 8:18 na ang pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi may hahambing sa nakalahan o nahahayag sa atin sa balang araw at ayun yung buhay na walang hanggan na kasama natin siya at ayun araw-araw natin pupurihin ang ating Panginoon Diyos. At ayun rin sa aking pagbuli-bulay na ako sa isang book which is yung Ephesians 4:4-5 na tinutukoy ito yung pagiging isa ng Panginoon na isang katawan at isang espiritu na at isang pag-asa na nung tayo ay tinawag ng Diyos. Kaya ayun, at alala ko rin yung sermon ni Pastor na hindi na tungkol sa spiritual maturity na hindi sa pagbabasa ng o pagbubulay-bulay natin is hindi lang tungkol sa repentance at hindi lang sa patuloy sa salvation. Kaya nagbubuti ko po sa Santos Panginoon dahil pinapalawak niya yung aking knowledge at patuloy na kinikilala ko siya sa aking aral ng salita ng Diyos. At ayun, babalik ko lahat pagpulit pa sa salamat sa Panginoon. Nagpasalamat ako sa Panginoon na lagi po kami ginagabayan, ingatan sa araw-araw na kalakasan po na iniingatan po yung mama ko po sa araw-araw na gabi at sa pag-work ko, lagi po siya ginagabayan at lagi po kami iniingatan. In Jesus' name, Amen. Bilis Kaya magandang gabi sa ating lahat. Ako rin ay nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon sa isang linggo na naman, no, na although para sa atin parang routine pero hindi no, parang ito yung way ng Panginoon, dapat umattend tayo kasi tinuturuan niya tayo kung paano tayo naniniwala sa Kanya, naniniwala tayo sa power of prayer, kaya tayo nandito, no. So, para sa atin, parang routine lang pero may ginagawa ang Panginoon na tinuturuan tayo sa aspeto ng pananalangin. So, ayun, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagbibigay sa akin ng kasiyahan, ng eagerness na magbasa ng salita na yung Bible. No, ngayon nasaan na ako? Philemon. So, Philemon. Tapos dito naman sa yung nasa Isaiah. So, yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na sa tagal na rin na pagiging Kristiyano pero still nagbabasa pa rin ng Bible na ganun nakatagal na nagbabasa ng Bible. So salamat sa Panginoon sa kanyang mga pagpapala, pag-iingat
kasi yun nga yung medyo marami kaming mga pasyente ngayon na nanganganak na sila. Pero yun nga, pagka wala sila sa IRA, kasi off nila ng Sabado, Linggo, so nararanasan ko uling magpaanak. At, wala akong choice. Kagaya nung nakaraan, ayaw ni Sai, tinawagan si Saira, ayaw daw niya paanakin. So ako na lang nagpaanak. So salamat sa Panginoon sa yung normal, safe delivery na pinagkakaloob ng Panginoon sa amin, no? Yun, binabalik ko talaga yung papurit pasasalamat sa Panginoon. Ganun din yung opportunity din na inopen ng Panginoon sa akin na although hindi naman ko business pero may knowledge sa ganung gawain, no? So pinagkatiwala naman sa akin ng kaibigan ko. So, bibigyan daw niya ako ng bonus pagka natapos ko or na-accomplish ko. So, yun. Sabi ko nga, naisip ko talagang na kapag gusto ka ng Panginoon talagang pagpalain, wala kang gagawin, pero ang Panginoon yung gagawa. Sabi ko nga, wala sa kakayahan ko, kundi sa kalooban ng Panginoon. Kaya, dumarating yung mga pagpapala. Kaya dapat tayong huwag magsasawa sa pananalangin, sa pagtitiwala sa Panginoon, kasi ibibigay ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa lahat ng aming mga ginagawa. Lagi kaming umaalis na pastor, parang everyday kaming may lakad, no? Parang busy-busy. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang pagpapala. Ibinabalik ko ang lahat ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Bella. Nagpapasalamat po ako sa kay Lord po. Binibigyan po kaming knowledge, wisdom po. Iniingatan po kami sa sakit po, binabalayas po, sa school din po. Binibigyan din po kami ng mga talino po, iniingatan din po kami. Binabalik ko po ng papuri sa Panginoon. Sabi mo eh. Ano po? Alright. Ako rin po. Ako rin po. Ibubulit ko pasalamat sa Panginoon sa pag-iingat. And also sa kapahingahan na tayo naging sem-break na rin kasi tapos na yung mga lessons and waiting na lang for finals. And ayun, sa fellowship nung Sunday na parang naging correlation siya dun sa Sunday service din na naging topic namin na ayun nga as Christians, as youth din na we should be also chosen. We are chosen. So we should be committed. We should obey ang Panginoon. We should humble, obedient, self, and also empowered and nurtured. And ayun, papasalamat ko rin sa Panginoon na parang nagkaroon na agad ng application nung Sunday kasi nagkaroon ng evangelism day and naging part ulit ako doon sa evangelism day na yun. And glory to God na naging successful naman siya, although nagkaroon na slight lang, medyo malakas na ulan, pero still nakapagbigay na kami ng tracks before pa bumagsak yung malakas na ulan. So ayun, pinagpupuri ko, pinagpapasalamat sa Panginoon ng lahat-lahat. Yan pa. Bro. Idol na nga dito sa Nataw. Una, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung pagbibigay niya ng patuloy na kalakasan sa amin sa pangaraw-araw ng buhay.
at yung patuloy niyang paggabay din sa amin sa pag-aaral, lalo na doon sa Book of, sa Old Testament, kung paano naging tapat yung mga lingkod ng Panginoong Diyos sa mga utos niya, at kung paano rin na-test yung mga propeta, kung paano nila ibabahagi o paano nila gagampanan yung kanilang mga tungkulin. And like kay Jonah na binigyan ng salita ng Diyos na dun sa bayan ng Ninive, minsan parang nare-reflect natin is tinatawag tayo ng Panginoon para i-share yung kanyang mga salita sa ibang tao, and tayo minsan is nagiging hadlang sa atin yung pansarili nating interest para hindi bahagi sa bangko sa kaaway natin or hindi natin kasundo. Parang nakita ko doon kung paano sa panahon din natin ngayon, yung nagiging hadlang kung paano hindi tayo maging kabahagi sa sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon at maging kaligtasan na rin sa iba. Kasi nga, nung the time na inutusan ng Panginoon si Jonah na ibahagi sa bayan ng Nineveh, sila magkaibang tribe na pinanggalingan, and alam ni Jonah na ang Diyos ay mabagin at mapagpatawad, at ayaw ni Jonah kasi meron siyang pansariling interest na nakikita dun sa bayan ng Nineveh na dapat silang parusahan, but still noong na-realize niya, nung nandun siya sa Tiyanong Isla, is dun niya muling nakita yung pagkakamali yun, nabuo yung recommitment niya sa Panginoon. Nandun nabuo pa rin yung ninanais ng Panginoong Diyos na may makarating sa bayan ng Nineveh yung kanyang salita, at yun nga yung naging result at nagbalik loob sila. Napakaganda rin pala talaga na pagbulay-bulayan yung mga buhay ng mga noonang mananampalataya sa Old Testament, at we do aspire kung paano sumunod sila sa Panginoon. At yun lang, binabalik ko rin ang pagpuri pasasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagpo-provide sa aming pamilya, pagpapayaram ng kalakasan at pag-ibig. Yun lang ang binabalik ko po rin pasasalamat sa Panginoon. Ayan. So bago tayo dumako sa prayer concerns, no, nais lang natin pasalamatan ng Panginoon sa ginamit niya, aming kapatid, no, na bunso, na nag-donate o nagkaloob nito, no, love gift na 4 na CCTV para sa church, sa labas, dito, sa sanctuary, sa parsonage, and then sa Palmer's Hall. Actually, yung una niyang water dispenser sabi ko meron na. So, nagkataon naman, kailan ba yun, isang araw, nagsabi si Tess, yung ate ni Ayi, na may 2 beses na daw naglalagay ng sako ng basura sa harapan ng church saka ng clinic. So, and then, report ko nga kay Press Alita, at sabi nga, tumawag ba nga sa akin, at mas maganda nga, maglagay na lang ng CCTV. So, praise God. Yan nga, sabi nga, para makita natin at matikitan daw yung gagawa ulit nun. So, praise God, dahil gumawa ang Panginoon, natugunan yung ating, pangailangan sa aspeto na yun. So, salamat sa aking kapatid, saka sa aming hipag. Aming kapatid, saka sa hipag. By the way, pag-pray natin siya, yung hipag namin na manganganak na this first week of November. So, second baby nila, Lord willing, safe delivery and guidance and provisions ng Panginoon. So, pag-pray natin ito saglit na magamit to sa gawain ng Panginoon. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, thank you po sa blessing na ito. Pagpalain po nawa ito at gamitin mo lubos. Pag sa ganoon, ang iyong gawain ay maging patuloy na may proteksyon at magpalala din sa mga taong iba yung kanilang hindi maganda ang kanilang ginagawa, Lord. At
Sa ganun, mabago sila ng Panginoon, ng salita. So, higit din ang aking pagbabahagi sa kanila, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, maraming po salamat po sa mensahe. Of course, naiyahan sa pasangkin namin yan mula sa ating Panginoon sa Kristo. So ngayon, dumako na po tayo sa ating prayer concern. And then, umpisa na po tayo muli sa bilang ng 1, 2, 3, 4. 1, picture na sa mga. Ang closing prayer na hindi si Brother.
Amen. Okay, please do kids. Ay, happy birthday. Happy birthday